June 2016. Isang American college student ang pinahirapan at pinabalik sa kanyang bansa dahil lang sa pagkuha niya ng poster ng isang general sa North Korea. Ngunit kakaiba, ang doktor ay walang nakitang anumang senyales ng pagpapahirap sa kanya. Anong nangyari? Bakit naging malamig na bangkay ang isang mahusay na binata? Si Otto ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya sa Ohio, USA. Siya ay may mahusay na mga marka mula pagkabata. Sa high school, nanalo siya ng scholarship sa University of Virginia na may pangalawang pinakamataas na marka sa paaralan. Bilang karagdagan, si Otto ay nagkaroon din ng pangarap na maglakbay sa buong mundo. Bago siya pumasok sa kolehiyo, nakapunta na siya sa Ecuador, Cuba, Europe at iba pang bansa. Ngunit noong 2015, may nangyari na nagpabago sa kanyang buhay. Matagumpay siyang natanggap sa Hong Kong Exchange Program, ngunit dahil may ilang araw pa bago magsimula ang programa, nagpasya siyang pumunta sa North Korea kasama ang exchange student group. Hindi niya alam na ang tila ordinaryong desisyong ito ay makakasira sa kanyang buhay. December 29, 2015, sinundan ni Otto ang Young Pioneers Travel Agency sa Pyongyang. Pagkatapos ay nag-check-in sila sa Yanggakdo Hotel at ginamit ang natitirang oras para panoorin ang masiglang fireworks display. Kinagabihan, pumunta si Otto at ang iba pa sa bar para mag-party. Hindi nagtagal ay sumapit ang oras sa 3:00 ng madaling araw. Habang ang lahat ay nagpa-party o natutulog, si Otto ay palihim na pumasok sa daanan ng empleyado at sinubukang magnakaw ng sun poster at ibalik ito sa silid. Ngunit nalaman niyang hindi maaaring paghiwalayin ang frame ng larawan at ang poster na papel. Sa desperasyon, nailagay na lang niya ang poster sa sahig at saka bumalik sa kwarto para matulog. Sa oras na ito, hindi napagtanto ni Otto na siya ay nakagawa ng isang hindi maibabalik na pagkakamali. Kung ito ay nasa ibang mga bansa, ang pag-uugali ni Otto ay higit sa lahat ay maituturing na pagsira ng pampublikong ari-arian at kadalasan ay sapat na ang multa, ngunit ito ay North Korea. Ang pag-uugali na ito ay katumbas ng paghamon sa kamahalan ng Diyos ng araw at ang kanyang ginawa ay tiyak na may malaking kaparusahan. Kinabukasan, ibinigay ng hotel ang surveillance video sa mga otoridad ng North Korea. Bagamat medyo malabo ang video, kinilala pa rin ng mga otoridad ng North Korea si Otto batay sa paghahambing ng katawan. January 2, 2016, nang dumaan si Otto Warmbier sa seguridad sa Pyongyang International Airport, ilang mga agent ng North Korea ang natagpuan siya at inilabas sa airport. Mula noon, tuluyan nang nawalan ng kalayaan ang binata na ng insulto sa Diyos ng araw. Sa 6 na linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Otto, hindi alam ng kanyang pamilya at tour group kung saan siya nagpunta at walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Naputol lahat ng communication niya. Pagkalipas ng 1 linggo, ang North Korean Central News Agency ay